Samantala, nagsasagawa ngayon ng press briefing ang NDRRMC. Panoorin po natin ito. At marami na tayong stocks in Tacloban City at marami pa rin tayong stocks na paparating na magdadaan via Matnog at barko na magdidiretso sa mga different ports. Sir, ano pa rin yung mga challenges na nakita natin after a week or so? Well, siyempre, ang challenge natin is continuity of the supply chain, especially pagkain, because we would like to ensure na not a single Samareño or Leiteño will get hungry. That is our ultimate objective. Sir, yung ibang area daw, hindi pa nararatingan ng tulong. Paano ngayon yung coordination? Like parang mayroon pang 20 more towns sa Leyte, yung hindi pa out of the 40 municipalities na tayo. I just received a report this morning na napuntahan na lahat ng municipalities, Eastern Samar and Leyte Province. Sir, every time you go from one town na hindi pa nakatira ng relief goods, how much po yung binibigay natin sa kanila in terms of mobility? Kasi syempre hirap tayo pumunta doon eh. So how much po yung binibigay natin? Will it sustain them for like a week or 2 or 3 days? Well, ang ginagawa natin kasi ang ating family food bank is good for 2 to 3 days. So we expect that after 2 to 3 days, darating na naman yung ating pinapadalang family pack sa mga lugar na naapektuhan. Sir, how, yung dagsa ng mga international donors natin, gaano kalaki ang naitulong nito sa ating relief operation? Maganda yung tulong na dumarating sa atin from different countries at malaki ang naitulong nila sa relief operations, not only in relief operations but also in debris cleaning and in the movement of relief goods. Siguro kung wala yung mga aircraft ng mga malalaking bansa ay hindi natin ganong mapapabilis yung delivery ng mga relief goods. Sir, yung in terms of collection of cadavers, naging systematic na po ba? Wala nang makikita nasa mga lansado nito? At saan po sila dinadala? Yung mga nakolekta kahapon, ang ginawa nila, nagkaroon na ng mass grave or burial site ang Tacloban City Government. At yung iba pa na makikita natin ay ganoon din ang gagawin sa Tacloban City at sa iba pang mga munisipyo. Sir, anong binibigay natin na tulong sa mga kababayan natin nagbabaka sakaling meron silang matitangan dito? Kasi may report, sir, na basta sige sasakay lang sila sa 130 patungong Maynila at makikipagsapalaran without any relatives here. Ano pong ayudang binibigay natin? Well, napakaganda ang nangyayari ngayon because I just came from Villamor Air Base at aking nakita yung ayuda na ibinibigay ng ating mga ahensya ng gobyerno at mga civilian volunteers. At as of today, ang total ng pumasok na displaced persons from Samar and Leyte na sumakay ng ating C-130 ay 2,620. And itong bilang na ito, parang napakarami dahil 2,620, lahat sila ay nag-undergo ng tamang proseso. Pagdating nila, binigyan ng hot meal, pinakain. At pagkatapos pakainin, nagkaroon ng psychosocial debriefing. Kinuha ang kanilang biodata para malaman natin kung saan ang galing at saan sila pupunta dito. Pagkatapos nun, may another station para bigyan sila naman ng mga damit na pangangailangan nila. And then pupunta sila sa isang area na ando naman ang medical services. So after undergoing this process, yung lahat ng may mga kamag-anak at sinundo doon, binibigay na sila sa kanilang mga relatives. Yung pupunta sa kanilang relatives, sabihin lang nila, outright bibigyan sila at ihahatid sa mga terminals at bibigyan ng pamasahe.
At the end of the day, wala ka nang makikita kahit na isa na andun sa Villamor Air Base dahil nabigyan sila ng attention ng ating mga kababayan, mostly volunteers. Andun ang DSWD na manage, andun ang DOH and Office of Civil Defense. At ang malaking parte nitong proseso na ito ay ibinibigay ng mga volunteer organizations. In fact, nakita ko dun yung even yung anak ni Mr. Henry C. na may-ari ng Shoemart. Andun siya mismo, meron siyang delegation nag-provide ng medical services at nagbigay ng relief goods. Si Connie Angeles, andun din siya. Napakaraming personalities willingly nagbibigay ng suporta on their own. Volunteers from all sectors of society. Merong pare, merong madre, and even the Ladies Club of the Philippine Air Force. Very instrumental sila sa paggagawa ng mga proseso para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan na nanggagaling sa Samar and Leyte. Sir, mga walang relatives. Yung walang relatives tapos wala silang pera. Yung mga walang relatives, kinukuha ng mga volunteer organizations na merong centers that would cater. Lalo na yung may mga bata na walang kasama yung magulang, kinukuha nila yon pati ng DSWD at dinadala sa mga welfare centers. Are we going to help them in terms of bibigay ng bahay, trabaho, and in case may mga anak na Well, I cannot speak kung eventually bibigyan sila ng bahay or whatever. Basta ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon ay to attend to their basic needs. At with regards to the long-term solution, ang ginagawa ng gobyerno natin sa Tacloban especially, nakapili na tayo ng relocation site para maggawa ng mga bunk houses. Tomorrow mag-start na yung leveling of the site, 8 hectares, para magawa na ang DPWH ng mga bunk houses in Tacloban City. 8 hectares ang ito ay gagawin sa property owned by the city government. parang yung gagawin nyo rin sa Zamboanga. Parang 10 Yeah. 10 city lang daw. And how many families are can accommodate the project? In each bunk house, it can house about 10 families. Do you think, sir, will it, kaya yung mga affected dun just for Tacloban? Well, this is a continuing effort and we encourage also the participation of other sectors at marami nang nagbo-volunteer. Gusto nilang gumawa rin ng mga bahay, natawag natin na bahay kalinga and other organizations would like to sponsor the construction of shelter or houses for them. How soon are you going to start this? Does that mean rehabilitation part na tayo o not? Hindi pa naman. Ito yung shelter aspect na para merong hindi sila ma-expose sa element habang yung more permanent solution ay ikinakasa ng ating gobyerno. Yusek, may nakita po ba kayo future challenges dun sa pagdagsa o exodus ng mga taga-Samar or Leyte dito sa Metro Manila? Particular yung mga sinasabing may mga kamag-anak pero hindi natin alam kung yung mga kamag-anak na pupuntahan nila ay magkakasya nga sila dun sa bahay na pupuntahan nito mga nag-exodus from Leyte or Samar. Well, siyempre ang future challenge natin yan is the ability of the local community to absorb them. Kung ilan lang naman yan, 100 or 200 siguro, sa isang municipality ay hindi kabigatan. At in fact, makakatulong nga sila sa economy ng isang lugar, lalo na pagka naging productive sila and they are skilled. At very encouraging yung sinasabi ng mga local government units. In fact, there were some mayors na tumatawag sa atin at gusto nilang i-announce natin na sila ay willing to accept yung mga displaced persons, lalo na yung may kamag-anak sa kanilang lugar. Just like the mayor of Rosario, Cavite, si Mayor Caprente, he called me the other day and he would like it announced na yung may mga kamag-anak na mga taga-Samar at Leyte doon sa kanyang munisipyo ay ini-encourage nilang pumunta doon para sila ay makatulong. Sana ito ay gawin ng mga lahat ng government units, local government units, para maibsan yung ginagawang effort ng national government at ma-maintain natin yung at malaman natin yung talagang level ng populasyon sa Samar and Leyte na dapat na patuloy natin bigyan ng livelihood and
pagkain para maibsan yung kanilang pagkagutom. Follow up, sir, hanggang kailan po yung relief goods na ibibigay natin dun sa mga nag-exodus outside from Samar and Leyte na pupunta sa Maynila? At napanood nga po ninyo ang bahagi po ng press briefing ng NDRRMC hinggil pa rin po sa epekto ng Super Typhoon Yolanda at relief operations ng gobyerno. At gaya nga po ng sinabi ni NDRRMC Executive Director Ed Del Rosario, magandang balita po dahil napuntahan na ng gobyerno ang lahat ng mga munisipalidad o bayan sa Leyte at Samar para mahatiran sila ng mga relief goods. Marami pong stocks ng mga relief goods at marami pa rin pong parating. Nananatili nga lamang na challenge hanggang sa ngayon ay yung paghahatid ng mga relief goods na ito sa iba't ibang bayan para lahat po sila ay mahatiran nitong mga supply na ito. At gayon din po yung pagpapanatili ng supply chain, pero ginagawa raw lahat ng gobyerno ang kanilang makakaya para maiparating ito sa mga nangangailangan. At sinabi rin po ni Yusek Del Rosario na ang DPWH po ay gagawa ng mga pansamantalang tirahan para sa mga biktima ng bagyo.